Magandang tanghali po sa ating lahat at katulad po ng dati, hayaan po ninyo na pahintulutan ninyo ako na samahan kayo sa inyong pananghalian ngayong first Monday of the month, July 7, unang Lunes po ng buwan ng Hulyo at kagaya po ng ating pamagat ngayong araw ay ang ating pahayag ng PCCI. Yung PCCI ho mga kababayan ay yung Philippine Chamber of Commerce and Industries. Ito po yung pinakamalaking samahan ng mga negosyante dito sa ating bansa. At hindi lamang negosyante, hindi lamang mga kapitalista, hindi lamang mga mamumuhunan, kung hindi nagbibigay din po sila. Sila rin po yung isa, kung hindi man pinakamalaki na employer dito sa ating bansa. Pag nagsama-sama po yan, napakalaking grupo po niyan. At yun nga ho, ito ay pinadala rin sa akin ng aking kaibigan na nais kong batiin, si kasamang Chito Fuentes. Pinadala po niya sa akin ito kagabi at aking pong shinare ito sa aking pahina, yung pinost po ng PCCI. Ang sabi po ng PCCI, ang buod po ng kanilang naging pahayag ay tungkol po ito sa anomalous, illegal, invalid, immoral, and most especially unlawful and unconstitutional 2025 national budget. Sabi po ng PCCI, yung Pangulo po nila mismo, source of corruption. Yan po ang naging pahayag ng PCCI, ang kanilang Pangulo. Malinaw po yung sinabi, source of corruption. Source of corruption ang 6.326 trillion pesos budget ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ay ayon sa kanilang Pangulo, si PCCI President Yunina Mangyo. Si Madam Yunina Mangyo, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami po ang nagmensahe sa akin. Batiin ko lang muna si Pamela Rica Blanca, maayong udto, Attorney Vic, kay Dave B. Ibanez, magandang tanghali po, Attorney Vic, watching from Santa Rosa, Laguna. Marami pong salamat. Kay Gina Dumali, maupay na udto, Attorney Vic. Kay MJ Page or Page, hello Attorney, watching from the United States of America. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikisa dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay Divine Bacani, hello Attorney, watching here in Hong Kong. Kamusta po ang weather sa Hong Kong? Maulan pa rin ba at mainit? Kay Kiko Dumlao, Kiko, paano sumali sa Maisog? Tingnan po nyo, magpunta po kayo doon sa official page ng Hakbang ng Maisog. Meron po naroon na digital form para po ay makasali kayo at maging miyembro ng Hakbang ng Maisog. Hindi po tayo political party. Ito ay po isang social movement na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. At pagbati rin sa lahat ng ating mga kasamahan na Hakbang Maisog. Kasama ko po yung grupo ng ibang Region 1, Region 2, and Region 3 nitong nakaraang Sabado. Diyan po ginanap sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat. At nung hapon naman ho, ako ay babalik ng Metro Manila upang harapin naman ang Hakbang ng Maisog National Capital Region, supporters and friends na ginanap naman sa Quezon City. So tuloy-tuloy po ang pagpapalakas ng hanay ng Hakbang ng Maisog. Maaari po kayong bumisita sa official page nito, kagaya ng tanong ni Kiko Dumlao, upang makapag-register po kayo online. Pwede na po iyan. Marami pong salamat sa inyong interes sa Hakbang ng Maisog. Muli, ang Hakbang ng Maisog po ay patuloy na nananawagan at may prinsipyo at paninindigan calling for transparency, accountability, peace, and security. And going back to our topic today, which is the PCCI statement o yung pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, marami po ang nagtatanong sa akin, ano raw po ang aking pananaw, bakit ngayon lang sila nagbigay ng ganitong pahayag. Unang-una, ako ay nagpapasalamat pa rin at may ganitong pagpuna mula sa pinakamalaking at aktibong samahan
ng mga negosyante, mamumuhunan at mga employers dito sa ating bansa, yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, sapagkat sila ay apektado. Bakit ano raw ho ang aking pananaw kung bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong pahayag? Ang akin pong personal na pananaw at opinion, perhaps it is only now that the PCCI, its members, as well as the employees of all company or employer members of PCCI, perhaps, probably, it is only now, si Jeff Bernaldez, hi Jeff Bernaldez, perhaps it is only now that it finally dawned on our friends in the PCCI, its members, our valued employers, maaring ngayon lamang na sila ay tumagos sa kanila that essentially the middle class are left to fend for themselves. Yung middle class, yung mga mamumuhunan, wala pong ibinibigay na tulong o saklolo ang pamahalaan sa kanila. Sapagkat maaari, ito ulitin ko sa aking pananaw, ay finally ay napagtanto ng mga PCCI members through their president na panay doon lamang sa targeted section of our community, of our country, yung mga mahihirap, yung mga walang trabaho, ang binibigay panay ayuda gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit ang 4Ps, at kung ano-ano pang ayuda na ibinubuhos ng gobyerno. Samantalang yung nagpabigay ng empleyo, yung nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng revenue o kita sa gobyerno, walang ibinibigay na tulong. Bagkus, kadalasan ay sila'y nahaharas pa ng mga regulators. Whether it be kung sila'y nag-i-import or importer po sila or exporter, nahaharas ng mga tiwaling empleyado, kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Ganon din sa mga LGU, nakakaranas din sila ng kung ano-anong harassment o panggigipit o some call it extortion, all the way hanggang sa iba pang ahensya na merong regulatory power or powers kung ano man po ang kanilang industriyang kinasasapian. So probably that's one reason. At in the alternative, maaari, kaya ngayon lamang nagbigay ng isang bukas at matapang na pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at sinabi na source of corruption ang ating pambansang budget. Na matagal ko nang sinasabi na ang punot dulo, ang simula't katapusan ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang budget. Maari kay Fai Mifi watching here in Macau, salamat sa iyo. Kay Elma Donaire, good morning Sir Attorney Vic, magandang umaga din sa iyo. Kay Miv Lucky Demetria, good afternoon Attorney Vic Rodriguez watching from Tokyo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Yun nga ho, at maaari in the alternative, the PCCI, yung kanilang mga officials and members, maaari they have waited patiently for this moment or for this opportunity in issuing a very, very strong, truthful, and talagang walang patumpik-tumpik na pahayag na ang ating taunang budget, lalong-lalo na yung 2025 national budget ay source of corruption, sa kadahilanan. Again, this is just my personal take and opinion on the matter. And tingin ko, sadya nilang pinalagpas muna yung election period at yung campaign season. Nang sa ganoon ay hindi sila makaakusahan o mapagbintangan na sila ay engaging in partisan political activity o sila'y namumulitika o sila ay trying to shape public opinion one way or the other that could all the more alter yung resulta ng 2025 midterm election. Na nakita naman natin, if it is a referendum, it was a rejection, a resounding rejection na ibinigay sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil mali nga ho talaga ang direksyon tinatahak ng ating kasalukuyang administrasyon. So, yung sa PCCI statement na sinasabing source of corruption,
Diyan daw po nagmumula ang korupsyon sa ating taunang budget. Ulitin ko, ito yung naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bagamat ito po ay matagal lang napapag-usapan, subalit ngayon lamang sila naglabas ng bukas, matapang at walang patumpik-tumpik na pahayag. Again, sa aking opinion, dalawang bagay maaari kung bakit ngayon lamang, sapagkat yan ho yung mga mensahe sa aking natanggap ko kahapon pa. Unang-una, maaring it is only now that it has dawned on them that the middle class are left to fend for themselves. Short, bahala kayo sa buhay niyong middle class, yung mga manggagawa, yung mga kumikita, yung mga nagbabanat ng boto, walang ayudang natatanggap sa gobyerno at ang binibigyang prioridad ay yung mga standby, yung tamad, yung ayaw magbanat ng boto, dinaig pa nila yung mga araw-araw gumigising ng maaga para mamasahe, para hindi malate sa trabaho, yung ating mga kaibigang waiters, yung mga nagtatrabaho sa service industry, nagsisikap, nagtsatsaga, binubuwisan, nagbabayad ng buwis, pero hindi binibigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno. Maari yun, tinamaan na rin ang diwa ng mga miyembro ng PCCI, or maari din naman, matagal na silang merong posisyon sa usaping ito. Minabutit, minarapat lang marahil nila na wag na munang magbigay ng pahayag sapagkat yun nga po ay election period at dumating nga yung campaign season. Ayaw naman po siguro nila na sila ay maakusahan na engaging in partisan political activity o namumulitika sa madaling sabi. Kanya inantay nila yung pagkakataon na timely pa rin po ito, relevant po ito. Lahat po ng usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and illegal 2025 national budget will always be relevant and timely until and unless meron na pong final resolution mula sa Korte Suprema. Lalo na po ngayon, kay Bing de la Cruz, good afternoon po, magandang hapon din sa iyo. Kay Maris Naral Zapata, hi Attorney Vic, mabuhay ka. Kay Danny, nawala si Danny, bilis. Danny Palamos Villas, hi Attorney, maisog shout out from Quezon City. Kay Anita Aquino, watching from Bahrain. At meron po tayong from Dubai din. Mabuhay po kayo at marami pong nakasubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin na saluhan kayo sa inyong pananghalian ngayong unang Lunes ng buwan ng Hulyo, July 7, 2025. Meron din po tayo kay Leticia Morata, watching from Butuan City, Mindanao. Mabuhay po kayo. Kay Beth Eliza, kay meron from Australia, kay Orjaliza Aimee. Mabuhay po kayo. Watching from Bulacan, si Maribel Bulean, Maribel Quejaro Balean. Watching from Santa Maria, Bulacan. Oy, Santa Maria, Bulacan, hindi naman pwede na magpapatuloy tayo ng ating direktang pakikipag-ugnayan sa inyo nang hindi natin binabati ang isang maisog at magiting na taga Santa Maria, Bulacan. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Ginoong Anthony Bossing Halili. Happy birthday sa iyo. Sa hangad ko na higit pang mabuting kalusugan para sa iyo. You've been helping many people at find time to enjoy also. Panayhanap buhay si Ginoong Anthony. Pero bayaw, happy birthday, mabuhay ka and more years ahead. Kay Malin Magsayo from Cebu, hello Malin, maraming salamat. So yun po yung hindi po matitigil ito at patuloy po magiging relevant na papanahon at akma ang usaping ito hanggat hindi po nare-resolba yung mga pending petition before the Supreme Court. Marami pong kaso dapat po resolbahin na, ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon doon sa naunang petisyon. Tatandaan ho ninyo, yung illegal na kinuhang 60 billion pesos na pera ng PhilHealth. Hindi po pera ng PhilHealth yun. Pera nyo po yun. Pera ng mga miyembro ng PCCI, pera ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI, pera po yan ng ordinaryong Pilipino. Kinuha ng national government sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos mula PhilHealth yung 60 billion pesos. Marami nag-question, illegal and constitutional sapagkat malinaw po ito sa ating saligang batas, Article 6, Section 29.
Pakibisita po ninyo yung Article 6, Section 29. Hindi po maaaring pakialaman yung mga pera o buwis na intended for special purpose ay hindi po pwedeng pakialaman at hindi pwedeng gastusin sa iba pang bagay, sa iba pang appropriation, except for that special purpose for which it was specifically or specially collected. Hindi po pwedeng galawin yon. Nagkaroon na po ng ilang mainit at malalimang oral argument at hearing diyan sa Korte Suprema. By now, tapos na po supposedly yung kasong diyan, yung nauna, yung sa 60 billion pesos na PhilHealth na kinuha ng Marcos administration mula sa mga kontribusyon ng manggagawa. Dapat yan ay ilabas na. Ganon din, meron din pong nakabinbin na kaso patungkol sa PhilHealth. Sa tingin ko po, 3 eh. Meron po yung pinakahuli, yung final po ng grupo ni dating Secretary Liling Briones, patungkol din po sa zero funding naman na binigay sa PhilHealth ngayon 2025. Ulitin ko yung 60 billion kinuha ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay noong 2024. Pera niyo po yun. Pera po yun ng mga miyembro at kasapi ng PCCI. Pera po yun ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI at higit sa lahat, pera po yan ng ordinaryong manggagawa. Pati waiter, pati yung mga nasa service industry, pera nyo po yun. Hindi pa ho na-actionan yun, hindi pa ho na-actionan pero wala pa pong desisyon. Yung isang kaso, meron pong i-final, last month lang ho yata, yung grupo ni Secretary Liling Briones, tungkol naman po sa zero budget na ibinigay sa ngayong 2025 national budget sa PhilHealth. Wala pong binigay na pondo sa PhilHealth. At bukod po riyan, may nauna pang dalawang kaso. Hindi ko na po kilala yung isang kasong kung sino nagsampa. Yung isa ho ay i-final ni Dr. Tony Liachon. Patungkol din po sa zero funding na natamo ng PhilHealth ngayong 2025. At bukod po dyan, pwede naman po kasing i-consolidate yung 3 kasong yan at isa lang naman ang isinisigaw niyan. Illegal, unlawful, unconstitutional yung pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth ngayong 2025. At on top of that, meron pa po tayong pending case na isinampa kami po ni Congressman Sid Ungab at ilan pang mga kilalang abogado sa Korte Suprema yung ating pong hinihiling na ideklarang unconstitutional itong 2025 national budget sapagkat hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon. Nariyan na yung ipinakita natin na yung mga blankong items sa Vice-Cam report. Nakita natin yan, inilahad natin sa inyo at ipinakita din natin nung itinatanggi pa rin patuloy na mali daw ho kami at pirmado yung enrolled bill, naglabas kami ng isang certified true copy ng aming pinangahawakan na yung i-file po nila doon sa Legislative Archive section ay wala pong pirma yung enrolled bill. Kaya mahirap mong sabihin na pagka may conflict po yung napirma na naging GAA, yung ating national budget, you have to go back and consult the enrolled bill. Ang problema, wala pong enrolled bill sapagkat wala pong i-final na pirmado ng Presidente ng Senado, ng Senate Secretary, wala pong pirma ng Speaker of the House at ng Secretary General ng House of Representatives, yung nakafile sa archive section or division ng House of Representatives mismo. At yan po ay sertipikado. Kanya po si Placido Piloso po, shout out attorney, mabuhay ka Placido at talaga naman nasa campaign mode pa rin si Placido pag nagsasalita, wala akong lowering of the volume ang tinig ni Placido. Mabuhay ka Placido at ganun din kay Berdel, mabuhay ka Berdel. So yan po yung ating pag-usapan dahil talagang dapat iresolbahin na po ito ng Korte Suprema. July na po ngayon at ilang araw mula po ngayon ay magbubukas formal. Officially, nagsimula na po ang 20th Congress. Nung tanghali po ng June 30, 2025. Nagsimula na po yung termino ng mga miyembro ng 20th Congress. Pero yung formal opening, magaganap po ito ilang araw mula po ngayon. At ito, ang highlight po nito ay yung SONA, yung State of the Nation Address.
Alam naman natin, naghahanap sila ng maire-report. Kanya pinepuwersa yung 20 pesos kada kilo ng bigas. After 3 years, at syempre, kung ano-ano pang pinipilit nila, may report lang ho sa taong bayan. Naging busy ho sila sa pamumulitika, sa political persecution, sa paghigop ng pera ng mamamayang Pilipino, sa pagpasa ng mga immoral, illegal, invalid laws, specifically and especially ang ating national budget. Kanya po, dapat pag-usapan, malinaw po, kaya namin dinala ang usapin sa Korte Suprema sapagkat kinikilala namin ang independence at otoridad ng Korte Suprema. Tatandaan ninyo, sa hakbang ng maisog, we have all been for the upholding, for the respect, and for the defense of our Constitution. Ating ipagtanggol, itaguyod, protektahan, at depensahan ang ating saligang batas. At dahil kinikilala natin ang supremacy of the Constitution, tayo ay tumakbo sa Korte Suprema bilang co-equal and independent branch of our system of government. Sana naman ay magpatuloy ang mga nakabinbing kasong dyan, i-consolidate, magkaroon ng hearing, ng oral argument, at yung magiging desisyon o resolusyon ng Korte Suprema dito sa naunang kaso na, yung kaso sa PhilHealth, yung 60 billion na kini-question din. Sana po yan ay ilabas na rin ninyo bago pa man dumating ang SONA, dahil pag-uusapan na naman po pagdating ng formal opening of the 20th Congress, ang primary po dyan ay ang ating taunang budget. And for 2026, the proposed national budget ay 6.8 trillion pesos. Pakinggan po ninyo ito, PCCI. Sana'y maging aktibo kayo sa pagbabantay, sa tulong din. Sa Kongreso, sa mababang kapulungan, nakakatiyak tayo. Pangungunahan ito ni Congressman Isidro Sidungab, ang pagmamatsyag sa proseso ng pagpasa ng budget. Ang problema ho natin mga kababayan, patago po kasi nilang pinagjajagel o pinaglilipat-lipat ang pondo gamit ang otoridad ng Vice-Cam. Nakita po natin yan noong 19 Congress. Yung Vice-Cam po, wala pong authority yan. Makialam sa naipasa na ng Senado at ng mababang kapulungan. Ang purpose po ng Vice-Cam ay i-reconcile lamang yung conflicting figures or probably yung mga nagkamaling paglagay ng halaga doon sa isang item. Yun lamang po yan. Pero wala pong kapangyarihan yan na magpasa o humulma ng sarili niyang taunang budget na lihis doon sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinusumite ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong kapangyarihan yung BICAM na yan. Kaya kung ano mang lalabas dyan na itsura ng ating budget na lihis o malayo doon sa isinumiting proposal o request ng tanggapan ng Pangulo, hindi po yan dapat pinipirmahan ng Senate President at ng yung contingent po niyan muna, yung contingent na nagmumula sa Senado at yung contingent na nagmumula sa mababang kapulungan na miyembro ng Vice-Cam, at lalong hindi dapat pinipirmahan at inaaprubahan yan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan, at hindi dapat isumite sa tanggapan ng Pangulo. Pero ang pinakamalala, hindi rin po dapat pinipirmahan ng Pangulo yung mga ganyang uri ng budget. Ito na nga po tayo, nagsasalita na rin ang pinakamalaking grupo o samahan ng mga negosyante at mamumuhunan at employer dito sa Pilipinas, ang PCCI. Sinabi nila, hindi sila nagpatumpik-tumpik na ang ating taunang budget ay source of corruption. Tama po yun at matagal na po nating sinasabi yan, na ang simula't katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Bakit kanyo? Dyan lang naman sila kukuha ng pera. Dyan lang nila na rini-realign, linalaro. Tatandaan niyo itong 2025 national budget, higit na malaki yung binigay sa Department of Public Works and Highways, hindi sa
education sector. Paglabag pong malinaw yan sa ating saligang batas, Article 6, Section 25, malinaw po yan, that the state shall give the highest budget priority to education. Education. At yan, binawasan pa ng 31 to 32 billion pesos higit kumulang ang education sector ngayong taong 2025 kahit na alam na ng lahat, maliban na lang siguro sa Malacanang at sa mga mambabatas na nagpuwersa ng budget na ito, na kulelat ang estudyanteng Pilipino pagdating sa reading, sa math, at sa science o siyensya pagdating sa level of comprehension. At mismo yung EDCOM2, yung Education Commission ng House of Representatives, sinabi nila na halos lahat ng grade 4 students ngayon, kasalukuyan, nung unang nagdaang school year, ay hindi dapat nasa grade 4 bagkus ay grade 1 lamang ang level ng kanilang comprehension. Kahit ano pang sugarcoat mo, isa lang ang ibig sabihin ng EDCOM2 report. Mangmang yung halos lahat ng grade 4 students natin na nasa public education system. Kahit ano pang pagbabaliktad-baliktarin mo, doon uuwi sa konklusyon na yan. Mangmang ang halos lahat ng grade 4 students natin nung huling school year at sila raw po ay dapat grade 1 lamang. Yun lang ang level ng kanilang pangunawa. Di bali na ho yung katalinuhan eh. Yung level ng pangunawa, iba po yung katalinuhan sa pangunawa. May tao, may batang sadyang matalino, gifted. Pero yung pangunawa, yung comprehension, itinuturo po sa eskwela yun, na de-develop po sa eskwelahan yan. At syempre, ang unang guro ay ang ating mga magulang. Sa bahay nagsisimula yan, pero na-enhance po yan pagdating sa eskwela. And yet, in spite and despite of the findings of the EDCOM2 report, na nakaloob dyan sa EDCOM2 report, ay binawasan pa rin ng halos sigit kumulang 32 billion pesos ang pondo na dapat sana ay sa education sector. Saan napunta yung bulto ng pondo? Di saan pa sa paboritong pasyalan ng mga tiwaling mambabatas, ang Department of Public Works and Highways. Nandyan sa flood control, nandyan sa cat's eye, nandyan sa rock netting. Yan ang pangunahin, yan talaga mabiling-mabili sa kanila yan. And speaking of flood control, ako po ay nakikiramay sa mga nasalanta po ng flash flood dyan sa Texas, sa United States of America. I think 80 ang confirmed na namatay at marami pa pong nawawala. Estados Unidos na po yan. Ang assumption at presumption po ay handa, magaganda ang infrastruktura niyan at sila ay naghahanda sa mga natural calamities or disaster. And yet, sa isang iglap, tumaas yung tubig doon sa river at 80 po yung confirmed deaths as of this morning when I checked the international feed. So meron pong namatay dyan sa flash flood. Estados Unidos na po yan. Ang Pilipinas o kaya, handa. Huwag po nating kalilimutan. Yung nangyari sa Bicol last year, napakarami pong namatay doon. At sinasabi nga, ginugugol yung karamihan ng pondo sa flood control. Nasaan yung flood control? Na i-relate ho natin dito sapagkat budget pa rin ang ating pinag-uusapan. Bunsod po ng naging maanghang, matapang at walang patumpik-tumpik na pahayag ng PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industries, na corrupt ang ating taunang budget, na source of corruption ang ating national budget. Dapat ang makita natin ngayong 20th Congress, depende ho kung sino yung magiging mga opisyal o pinuno ng Senado at ng mababang kapulungan, dapat magkaroon na yung matagal na ring isinisigaw at parte ng core advocacy ng hakbang ng maisog. Ano po yan? Yung pong transparency and accountability. How can they be transparent? By opening the entire proceedings ng BICAM sa mamamayang Pilipino.
Dapat yan recorded din. Kung paano po ginagawa yung budget defense ng iba't ibang departamento at iba't ibang ahensya, kung paano bastusin nung mga, kung akala mo sinong Poncio Pilatong mambabatas nung 19th Congress, yung iba't ibang opisyal ng iba't ibang ahensya ng Executive Department, dapat ganyan din yung proceeding sa Bicameral Conference Committee. Habang sila ay nagre-reconcile ng mga figure at hindi po nagkakaroon ng horse trading na hindi po nakikita ng mamamayang Pilipino. At ngayong nagsalita na po ang PCCI, sana kung totoo na gusto ng tuldukan ng iilang matino, ang problema iilan lang matinong miyembro ng Senado at mababang kapulungan, ang anomalous process, lalong-lalo na pagdating sa Vice Cam, dapat i-champion, ilabi, isulong po nila. Paglaban nila na buksan at magkaroon isang bukas na public hearing, yung sa BICAM na yan, at magkaroon ng kinatawan ang mga non-government organization katulad na lamang ng PCCI. Halimbawa lamang po yan, magkaroon ng isang bukas sa pagdinig at hayaang bigyan access yung mga malalaking grupo na kagaya ng PCCI. Dito pagdating sa BICAM, maaaring matuldukan na or mabawasan. Hindi naman natin matutuldukan yan ng 1 taon lamang. Mabawasan, minimize yung graft and corruption, minimize the wastage. At malaman lang nila na may higit na marurunong pagdating sa budget process, kaya hindi na sila gagawa ng kung ano-anong kalokohan. Kay Let's Cans, mabuhay po kayo. Kay Lydia Lisondra, hello. Attorney Vic Rodriguez, good morning. Magandang hapon po sa inyo. Pero pong nanonood mula sa India, si Bisayang Lagaan, I salute you, sir, watching here in India. Maraming salamat. From Hong Kong, si Anastasia Balonos Yao. Happy to see you, Attorney Vic Maku. Marami pong salamat. At kay Maribel Sumergido, kay Rose Envy, hello, marami pong salamat. Sana ho ay patuloy pa ninyong palawigin ang ating iba't ibang platform by like, share, and subscribe. Ito pong aking pahina. 3 pahina po ito. Sana po inyong i-like, i-share, i-subscribe, at patuloy po tayo. Kagaya po ng aking sinabi, bagamat tayo ay nasa labas ng Senado at patuloy na pribado, tayo po ay patuloy na magiging tinig maisog, patuloy na magiging boses matatenga at tinig ng ordinaryong Pilipino. At ito nga po ang ating diskurso ngayong araw. So sana ay madinig ng Korte Suprema yung hinagpis ng ordinaryong Pilipino, ng ordinaryong manggagawa. Ilabas na yung desisyon doon sa naunang petisyon sa 60 billion pera ng PhilHealth. Pera ng ordinaryong Pilipino, pera ng manggagawa, pera nating mga Pilipino na kinuhang pilit ng Marcos administration mula sa PhilHealth. 60 billion po yan. Sana ay desisyonan na at ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang resolution, decision o hatol. Sapagkat mahalaga po iyon it will set yung maraming bagay in a series of action. Pag kayan po ay dineklarang unconstitutional, whether fully unconstitutional or in part, meron pong tiyak na magsasampa para panagutin yung mga nag-akda, nagsulong at gumawa ng paglipat ng pondo ng PhilHealth mula sa PhilHealth na 60 billion inilipat, ibinalik sa National Treasury. At kahit po sabihin nilang pag yan ay dineklarang unconstitutional, ibabalik po ng National Treasury or National Government ang pera, hindi po maabsuelto yung gumawa niyan. Sapagkat yan po ay consummated na. Consummated na po, naganap na po yung krimen at kahit magsoli ng pera ang Executive Department o ang National Treasury papunta pabalik sa PhilHealth, consummated na po at dapat po may managot at ako'y nakakatiyak. May mga grupong nag-aabang na lamang at sila ay magsasampa ng karampatang kaso upang panagutin yung mga may kinalaman dyan sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Kay Bernard Magpatok,
Maraming salamat sa iyong obserbasyon at opinion. Kay Lubguban Daisy, marababuhay ka. Kay Ella Rose Ventura, mga ombudsman sa Supreme Court, nasa si Rose, panagutin ang gumawa ng mga katiwalian sa gobyerno. Tama po yun, maraming salamat. Kay Chris, nabasa ko na po ito, kay Anastasia. Maraming salamat for acknowledging me. Yes, maraming salamat din sa iyo, and I'll see you soon. Ang pamilya daw po niya ay taga Leyte. Kay Shider75, hello po, Attorney Vic, watching from work habang naka-break. Kaya po ako'y sinasamantala ko ay alam ko pong kayo ay nasa lunch break at hayaan po ninyong pahintulutan ninyong samahan ko kayo, at yung nasa ibang panig po ng mundo, naririto pa rin naman po at nagpapadala ng kanilang mga mensahe. Kay Eljes Calago. Eljes Calago, shout out, magandang tanghali po. Hi Eljes Calago. Kay John D. Evangelista, go lang po, Attorney Vic. Kay Miss Laga Vlog Official from Kuwait, marami pong salamat sa inyo. At kay Azon Sanchez II, or Azon Sanchez, yes. Salamat po, Attorney Vic. Kay Judith Abaw Johnson, talamak ang korupsyon, harap-harapan sa administrasyon ni Marcos. Kay Elena Jennings, watching from San Francisco, California. Kay Lane Carmelotes, good afternoon, Attorney Vic. Marami pong salamat. So yan po yung ating nagiging usapan ngayon, yung naging matapang at mainit na pahayag ng PCCI. May nag-message po kanina, huli na raw po ba? At kagaya po ng aking sinagot kanina, siguro tactical yung hindi agad-agad paglabas ng pahayag ng PCCI. At ako, personally, as a Filipino and as an individual, I understand kung yun man ang naging kadahilanan na ayaw nilang maakusahan na sila ay engaging the group, whether collectively as a group or individually, or the officers in their individual capacity, na sila ay engaging in a partisan political activity o namumulitika. Naunawaan ko po sila ron sapagkat malaking grupo po yan, at yan po ay samahan ng mga employer at negosyante, at marapat lamang talaga hanggat maaari ay insulated sila from any form of politics or politicking. At siyempre, negosyante yan, takot maharas yan. Di ba? Pangalawa, maaari na isang kadahilanan ay ngayon lamang nila napagtanto na ang mga middle class at ang mga negosyante ay walang nakukuhang anumang tulong o ayuda sa gobyerno. Sila yung nagbibigay ng empleyo, sila yung nagbabayad ng buwis, pero wala silang makitang tulong kagaya ng pamumudmud ng pera na nasaksihan natin nung midterm election gamit bilang legal cover yung AKAP, yung AYIX, yung 4Ps at kung ano-ano pang ayuda. Yung 4Ps nga po, binawasan nila ng 50 billion ngayong taong 2025 budget. Kaya maging maganda na sana ay higit pang maging aktibo ang malalaking organisasyon kagaya ng PCCI. Ito po ang ating pag-usapan. Hindi po yung political persecution na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito po maraming Pilipino makakasundo kayo sapagkat pera po ng Pilipino pinag-uusapan dito. Hindi po yung political persecution at kung magpapagamit po yung iba't ibang grupo, nagiging political tool din sila para lalo pong papalaganap yung political persecution. Yung impeachment pag-usapan din po natin dahil mahalaga din po yan. Yan po yung mga inaabangan natin. Paano gagawin ng bagong Kongreso, ng 28th Congress, itong bago, paano yung treatment nila sa proposed 6.8 trillion pesos national budget. Hindi ko kasi, alam mo nyo, November of 2024, if I am not mistaken, ay meron po akong direktang pakikipag-ugnayan sa inyo, kagaya po ng ginagawa natin. Sinabi ko na po noon ng ang pagkakautang, ang sovereign debt o pambansang pagkakautang ng ating bansa ay halos 16.1 trillion pesos. And that was only 6-7 months ago. At sinabi ko, at the rate that the Marcos administration is going,
hindi po malayo na pagbaba nito sa pwesto, mga 25 trillion pesos higit kumulang po ang iiwan nitong pagkakautang ng ating bansa. Bakit kanyo? Nung sinabi ko pong mahigit 16 trillion pesos na utang ng Pilipinas noong November of 2024, today is only the first Monday of July. Kakatapos pa lang po ng June. Wala pa hong isang taon yun. Ang pagkakautang po ng ating bansa ngayon ay higit sa 17 trillion pesos na. At hindi po nakakagulat yun. Bakit kanyo? Ang ating pong budget for this year, yung unconstitutional 2025 national budget ay 6.325 trillion pesos. 6.325. Ang revenue o yung actual na koleksyon, yung pera lamang po ng gobyerno, ay 4.583 trillion. So meron pong budget na 6.325. Samantalang ang iyong hawak na pera ay 4.583 trillion lamang. Meron po tayong deficit na 1.769 trillion. Natural, uutangin po iyan. Not unless magkakaroon ng bagong koleksyon o magkakaroon ng bagong tax measure. Wala pong ganun. So yung deficit na 1.769 trillion pesos, kahit ano pang paliwanag nila, iuutang na naman po ng gobyerno yan. Walang masama kung yung pinasang budget ay developmental budget for the development ng ating bansa. Hindi po ganun ang nangyari. Ibinuhos, alam naman ninyo at alam kong alam ninyo, ibinuhos sa ayuda. Ibinuhos sa AKAP, ibinuhos sa kung ano-ano pang AIX na alam naman natin ay dole out. Hindi po pwede magkaroon ng dole out mentality ang Filipino. Tayo pong mga Pilipino, matigas ang ating mga buto at ang tuhod pagdating sa pagtatrabaho. Hindi po natin kailangan ng limos. Pero yun po ang naging prioridad ng Marcos administration for the first half of their term. Ayuda, ayuda at higit pang maraming ayuda. Pero yun nga, kaya nagpahayag ng maanghang at matapang at walang patumpik-tumpik ang PCCI sapagkat by now, maybe, ngayon lamang nila tumago sa kanila na walang naitutulong ang gobyerno sa kanila at walang talagang papupuntahan kung panay AKAP, AIX at kung ano-ano pang ayuda lamang ang ibubuhos ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. So yan po, yung 6.325 may deficit na 1.769 trillion. Bago po matapos ang taong ito, sa tingin ko nasa 17.5 to 18 trillion na ang magiging standing sovereign debt ng Pilipinas. Yung pagkakautang, at mahalaga din po yan, lalo pa sa mga malalaking grupo at organisasyon kagaya ng PCCI, sapagkat yung pambayad po dyan ay manggagaling din sa buwis na binabayad ng bawat Pilipino bilang empleyado at ng bawat hanap buhay bilang negosyante. Manggagaling po yan. So dapat mag-practice na po ang gobyerno ng fiscal discipline. Ngayong 20th Congress, sana tayo po ay nananawagan bilang Pilipino at nakikiusap, sana ay makita natin sa 20th Congress na magkaroon na ng fiscal discipline sa pagdating sa pagpasa ng ating taunang budget. Sana ay let's put in place austerity measures, lalo pa dito sa pagpasa ng ating taunang budget. Dapat putulin na, tigilan na, bawasan na yung mga freebies o yung dole outs kagaya ng AIX, kagaya ng AKAP, kagaya ng kung ano-ano pang ayuda. Bawasan na yan na mas mainam tanggalin na. Nandyan naman ang 4Ps. Bakit kinakailangan makapagkompetensya pa itong mga tiwaling mambabata sa nag-imbento ng AKAP at ng AIX na wala namang katuturan yan? Ginagawa ninyong manlilimos o pinopromote nila yung culture of and character of mendicancy among the Filipinos. Yung laging nakaganon ho, yun ang lilimos. O ulitin ko, marangal po tayong mga Pilipino. Ayaw natin ng limos.
Kaya lang iniimbento ng mga mambabatas para hawak po kayo sa liig yung mga tumatanggap niyan at tuwing eleksyon ay hindi kayo makatanggi kung ano ididikta nila. Sana itong 20th Congress, makita natin, magpatupad at ipakita nila yung fiscal discipline. Austerity program, austerity measure, belt tightening. Tigilan na, putulin na itong mga dole-outs, itong mga ayuda, itong mga akap, itong mga ayik. So wala pong naitutulong ito. Hindi po uusad ang ekonomiya rito. Panandalian lamang po ito. Babagsak po higit ang ating ekonomiya. Kagaya po ng akin nasabi, pag ito'y nagpatuloy, nasa sa kamay na ng mga miyembro ng 20th Congress. Pag ito'y nagpatuloy, the political, the economic, and the democratic situation that we have now in our country will only get worse before the next administration will make it better. Kaya dapat sana simulan na yung mga bitter pill that we have to swallow, so to speak, like fiscal discipline, at atin pong tutukan kung paano natin mapababa yung ating sovereign debt. Atin pong silipin, yung mga miyembro na ng 20th Congress, silipin po ninyo kung paano natin mabayaran yung ating pambansang pagkakautang. Hindi po solusyon yung utang lang tayo ng utang pambayad sa ating utang. Walang katapusang utang. Hindi po pwedeng utang ng utang, pambayad ng utang. Kaya sana magkaroon ng fiscal discipline, ng austerity measure, austerity program, tigilan na yang walang katuturang AYICS, AKAP at kung ano-ano pang ayuda at pagsikapan na mapababa ang ating national debt. Ganun ho talaga Kung hindi lalo tayong malulubog sa pagkakautang at lalo pong maghihirap ang mamamayang Pilipino. So yun ho ang ating diskurso ngayon at yung GSIS pala may nagpahayag sa akin kanina. Kagaya po nun, paano tayo magkakaroon ng fiscal discipline? Ito po huwag nating kalilimutan. Last year, pinuna po ng Commission on Audit. GSIS, pinuna po ito. Hindi pwedeng kalimutan to. Sapagkat ang 1.8 million, maybe 2 million strong workforce ng gobyerno, yung mga empleyado po ng gobyerno, pera nyo po ito. Pinuna ng Commission on Audit ang GSIS. Last year po ito, if I'm not mistaken. Meron pong 2.3 billion pesos pera na nagmula sa contribution ng mga manggagawa ng gobyerno na ininvest ng GSIS. Saan? Sa 3 listed companies. Walang masama doon kung tama po yung investment. Hindi po malisyoso yung investment sa aking pananaw. Bakit kanyo? Yung 2.3 billion pesos na galing sa contribution ng mga empleyado ng gobyerno, ininvest po ng GSIS, ng board ng GSIS, sa 3 listed companies na nung sinilip po ng Commission on Audit, ay 3 taon na po from 2019 to 2022. 3 taon na walang kinikita, hindi nagbibigay ng dividendo. Bakit ka maglalagay ng 2.3 billion pesos sa 3 listed company na lugi? Dilinoko mo yung mga contributor, yung source of money ng GSIS, sino po yan? Yung 1.8, maybe 1.9, maybe 2 million na manggagawa mula po sa gobyerno. Huwag natin palagpasin ito. Patuloy tayong maniningil sa mga maanumalyang transaksyon ng gobyernong ito. Mismong COA po ang nagsabi. Ang sabi ng COA sa GSIS, merong directive ng COA, gawan mo ng paraan na mabawi yung 2.3 billion pesos na yan na ininvest nyo ng mali sa 3 listed company na hindi naman kumikita at hindi nagbibigay ng dividendo. Yan ang naging pahayag ng COA sa GSIS. Ano na po ang nangyari dyan? COA at GSIS. Nagsoli na ba? Na-recover na ba ng GSIS yung 2.3 billion pesos na yan na ininvest sa 3 hindi kumikitang publicly listed company? Yung 3 listed company na pong yan, nung pinasukan ng 2.3 billion pesos, kung naghati-hati sila po ang kumita. Hindi po ang GSIS, hindi po kumita yung pera ng mga government employees and official na contributor diyan sa GSIS funds. Yan po ang masaklap na katotohanan. Yung pinasukan na kumpanya, yung 3 listed company na hindi nagbibigay ng dividendo, ibig sabihin hindi siya kumikita. Kumita po yun.
nung pinasukan ng 2.3 billion pesos. Paano naman yung manggagawa sa gobyerno? Paano yung ordinary Juan de la Cruz? Pera niya yan eh. Binabawas yan monthly eh. Tapos ilinulustay lamang ng GSIS board at nagkaroon ng maling investment. Yan po dapat nating sinisilip at sana nga po ngayon ay makitaan natin ng pagiging masinop sa ating pambansang pananalapi ang mga miyembro ng 28th Congress. May mga sa Senado po, may mga balik Senado na dati po ay nagsasalita at ayaw sa korupsyon. Sana ay makitaan natin sila ngayon ng ganun pa rin pagiging aktibo at pagmamahal sa bansa at pagtatanggol sa mamamayang Pilipino at pagbabantay sa kaban natin. Sa mababang kapulungan sa Kongreso, siyempre nandyan si Congressman Isidro C. Dungab. Magbabantay si Congressman C. Dungab. Kanya nga po yung aking panawagan sa mamamayang Pilipino sa PCCI. Suportahan po natin ang mga natitira nating ilang matitinong kongresista kagaya ni Congressman C. Dungab sa kanyang pagiging patuloy na bantay ng kaban ng ating bansa. At asahan natin sana, tingnan natin, manunood tayo. Dalawang bagay ang mainit na pag-uusapan ng paparating na inaantay lang natin yung formal opening ng 20th Congress. Itong budget sapagkat pagkatapos ng delivery ng SONA, hindi na po tayo interesado ron, wala namang lalamanin yun. Ang atin lang, magkano yung panukalang budget for 2026 at ano yung linalaman ng budget message. Kasi po yung ating pong NEP, yung National Expenditure Program, yung panukala ng executive dahil pinapadala sa Kongreso, ang kalakip po niyan ay yung BESF, yung kung saan po yung statement po kung saan pagkukuhaan ng budget at yung budget message ng Pangulo. Nakita po natin ng 2025, binasa po natin yan, salungat nga po talaga yung naging itsura ng 2025 national budget doon sa NEP, yung National Expenditure Program, yung panukala ng executive, salungat po ito sa naging budget message ng Pangulo at talaga namang labis-labis yung ibinigay na pondo sa mga ahensya na hindi naman dapat bigyan ng funding at binigyan ng zero funding ang PhilHealth at binawasan pa ng 32 billion pesos more or less ang education sector. So yan ang ating babantayan at bukod po riyan, ay babantayan din po natin yung impeachment proceedings. Ang dami po ang nagsasabi, kamusta na pa raw po, nagtatanong. Ako, hindi po pwedeng agarin yung pagbubukas muli ng impeachment court. Sapagkat titingnan ho muna natin, magre-reorganize po yung parehong kapulungan, yung Senado at yung mababang kapulungan. Assuming, for the sake of our tinig maisog ngayong tanghali, ay magkakaroon ng bagong Pangulo ang Senado, kinakailangan muna i-observe yung formalities. Ano po yon? Hindi po pwedeng magpatuloy lamang yung impeachment court sapagkat kung magkakaroon ho ng bagong Pangulo ang Senado, ibig sabihin magkakaroon sila ng bagong presiding officer. At yung bagong presiding officer, kinakailangan manumpa na bago niya pasukin ang kanyang additional duty bilang presiding officer ng impeachment court. Ganon din yung mga miyembro ng 20th Congress. Hindi naman po carry over. Tapos na nga po yung 19th Congress So may formalities na dapat gampanan at yan nga po yung formalities ng isang impeachment court dito na napapabilang sa 20th Congress. Yan po yung aking pananaw. And syempre, nandyan pa rin yung mas substantive na usapin pagdating doon sa legality of the fourth impeachment complaint na remanded o ibinalik po sa mababang kapulungan. Kaya hindi po ito magiging agad-agad, bagamat it's a constitutional duty, ganin din po ang ating taunang budget. Kaya hindi po talaga nakakatulong yung pagpapatuloy ng political persecution. Dapat yan ipatigil na mag-concentrate tayo dito sa paghulma at paglimbag ng 2026 national budget. Huwag na nating dagdagan ng isa namang hindi makabuluhang proseso itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte sapagkat ito po'y political harassment lamang. Ito po'y panggigipit lamang. At dapat hindi po bigyan ng panahon dahil maggagastos naman po tayo. Ang dami na nga po nating utang. Imbis na
lagay natin sa tama yung ating very, very limited resources na atin din pong pag-uusapan dahil may panukala na naman na tayo ay kukuha ng isang warship. Dapat po yung mga nagaganap na balikatan exercise, yung joint military drill, dapat po ang exercise na ginagawa ng gobyerno. Sa totoo lang, mag-exercise po kayo kung paano mapakain ng murang bilihin ang mamamayang Pilipino. Yan po ang pinakamainam na exercise. Mag-exercise po kayo kung paano mapababa ang ating pambansang pagkakautang, kung paano magtipid, kung paano po natin ma-deliver yung fundamental or basic services sa ating mga mamamayang Pilipino. Kay Junax Nakwa, hello attorney, watching from Davao City. Hi Junax. Kay Orhaliza Aimee, it's really a time waster ang impeachment. Tama po yun, hindi lamang po oras. Mahalaga ang oras ng Senado. Pero higit po mahalaga, kada may hearing, gumagastos po ang mamamayang Pilipino. Para saan? Ang lapit na po ng eleksyon. Dapat po yan, yung kating-kating maging Pangulo o humalili sa kasalukuyang administrasyon, maghintay na lamang ho kayo. Tatandaan po ninyo, para lang ho maunawaan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, bakit waste of time ang impeachment? Unang-una, illegal, unconstitutional yung impeachment complaint. Pangalawa, yung mga kating-kating maging Pangulo, sinasayang lang po nila ang pera at oras ng mga mambabatas natin sa Senado. Dahil ilang buwan mula ngayon, matatapos na po ang taong 2025. Pagdating po ng January 1, 2026, January 1, 2026, less than 1 year na lang, less than 2 years na lamang po magkakaroon na ng filing of Certificate of Candidacy for the 2028 national election. Kanya mag-intay na lamang, lumaban ng patas. Pagdating po ng January 1, 2026, less than 2 years of waiting dahil Oktubre ng 2027 ay filing na po ng Certificate of Candidacy. Less than 2 years. Mano ba namang tigilan na yung political persecution, tigilan na yung useless waste of public money, mag-antay na lang ng filing of candidacy sa Oktubre ng taong 2027 kesa dito sa napaka-divisive na impeachment na ang layunin lang naman talaga ay pigilan ang pag-ascent ni Vice President Inday Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Yun lang naman yan. Di lumaban ka ng patas ng halalan, pagka ikay nakagiliwan at ginusto ng mamamayan, baka sakaling ikaw ang maging Pangulo. Pero hindi ka maaaring maging Pangulo kung hindi ka marunong lumaban ng patas. Kay OFW 0805, Waste of Time and Resources, ang impeachment, tama po yun. Watching from Zamboanga City, kay ano ito? Ang hirap basahin naman ang pangalan mo. Kay Nidjan Ongsi, kay Mas Salvador, silent supporter from Hong Kong, at kay Victoria Donato, hello po, Attorney Vic, good afternoon. Kay Maribel Sumergido, I'm not interested to watch Isona, it's empty, meaningless, filled with lies, lack of authenticity. There is no purpose and has no genuine connection with the Filipino people. Tama po yan, ang bantay lang natin, ano yung lalamanin ng panukalang budget, sapagkat dun po tayo lahat ay kasali. Kay Blue Lioness, watching from New Zealand, at kay Rogie Quinones, magandang tanghali po from Japan, and kay Douglas Emerson Official. Marami pong salamat. So ito po ang aking direkta muling pakikipag-ugnayan sa inyo, yung naging pahayag ng PCCI, dalawang malaking bagay na atin pong babantayan kung paano tatalakayin at lilimbagin ang ating 2026 national budget na higit na malaki, 6.8 trillion. Sana ay gawing bukas ang magiging proseso, lalong-lalo na sa BICAM, pahintulutan na magkaroon ng partisipasyon at tinig ang mamamayang Pilipino katulad ng PCCI, katulad ng mga kasapi ng hakbang ng maisog. Suportahan natin si Congressman Isidro Sid Ungab sa kanyang patuloy na pagbabantay bilang
miyembro ng 20th Congress sa mababang kapulungan. At syempre, ito pong walang katuturang impeachment complaint, ibasura na, bantayan natin at hindi agad-agad ay maaaring paspas ito sapagkat pag nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado at ng mababang kapulungan, magkakaroon din po ng bagong presiding officer ang impeachment court. Of course, it's just a formality, but yung formality po yan, hindi ka pwedeng maging presiding officer nang hindi ka pa nanunumpa sa iyong karagdagang trabaho. So muli maraming salamat sa lahat ng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Natatanggap ko po ang inyong paanyaya, ang inyong imbitasyon, ang magagandang salita. Sisikapin ko po na mapasyalan kayong lahat and to honor your invitation for me to speak before you. At ganun din po sa mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Sisikapin ko po, patuloy naman po tayong humaharap sa inyo. Just last weekend, sa Angeles City po tayo sa Pampanga at hinarap natin yung mga miyembro ng Hakbang na Maisog, Region 1, Region 2 at sa Region 3. Ganon din po nung gabi, nung Sabado, ang NCR at iba pang mga kaibigan ng Hakbang na Maisog. Patuloy po tayo magbabantay, hihingi ng transparency, accountability, peace and security sa pamahalaan at patuloy po tayong hihiling ng no to war. Yan po yung ating susunod na tatalakayin dito sa Tinig Maisog. Maraming salamat po sa inyong pahintulot. Nasamahan ko kayo ngayong unang Lunes ng buwan ng July 7 sa inyong pananghalian. Ako po muli ang inyong patuloy na magiging boses, tinig, mata at tenga sa labas ng Senado bilang Pilipino, abogado Maisog, Attorney Vic Rodriguez. Magandang araw po sa ating lahat, saan man po kayong panig ng mundo.